Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanglibutan, na nooy kanyang lilikain. Ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahon siyang pinababa mo kaysa mga anghel, ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari, at ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikita ang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig sa Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng pagtitiis, siya ay pinapagingganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat naman na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at nang pinapaging banal, kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kaniyang sinabi, "Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan, at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May nagsasabi na si Lucifer ay isa sa mga pinakamagandang anghel. Pero noong mabalitaan niya na ang Diyos ay magiging tao, nasaktan ang kanyang pride. Ayaw na niyang maglingkod sa Diyos. Bakit tao? Ang ibig sabihin ba na mas malapit ang Diyos sa mga tao kaysa mga anghel? Dahil sa kanyang pagrebelde, naging demonyo siya. Kaya galit na galit ang mga demonyo sa mga tao. At palagi nila itong tinutukso at pinahihirapan. Narinig natin sa pagbasa natin na hindi sa mga anghel pinailalim ng Diyos ang sanlibutan nung kanyang likain ang sanlibutan. Pinailalim niya ito sa tao. Kaya ang tao ang ginawa niyang kanyang kalarawan sa mundo. Ipinagkatiwala ng Diyos ang lahat sa pangangalaga ng tao. Lalong tinaas ng Diyos ang karangalan ng tao nung si Jesus, ang anak ng Diyos, ay naging tao. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Dahil sa kanyang pagkamatay at sa kanyang pagliligtas, tayo ay tinatawag na kapatid ni Jesus. Talagang napakataas ang karangalan ng tao.
talagang pinahalagahan tayo ng Diyos. Nilikha niya tayo. Ginawa niya tayong katiwala niya sa lahat ng mga bagay. Kaya kanyang pinailalim sa atin ang lahat ng sanlibutan. Ginawa niya tayong kawangis niya. Tayo ang kanyang representative sa mundo. Hindi lang, pinadala niya ang kanyang anak na maging tao, naging kapwa na natin ang Diyos. Namatay pa si Jesus para sa atin. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. At ngayong talagang kapatid na natin si Jesus at ibinabahagi niya sa atin ang kanyang pagka-Diyos. We are made divine. Kaya talaga nagselo si Lucifer. Pati nga ang mga anghel ay ginamit ng Diyos upang maglingkod at tumulong sa atin ng mga tao. Kaya mayroon tayong mga guardian angels na tumutulong at gumagabay sa atin. O Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong pagpapahalaga sa amin. Tulungan po ninyo kami na ma-appreciate namin ang aming karangalan at palagi kaming magpasalamat sa mga pag-aruga mo sa amin. Tulungan mo po kaming mamuhay na hindi dinadagtaan ang karangalang ito. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.